Nganong kinahanglan man nato i-priority, i-focus, or unahon ang atong Ginoo? Nganong kinahanglan man jud ang ato ang pagdasig kanunay sa mga alagad sa Dios, mga kaigsuonan, ayaw ninyo kalimti ang Ginoo. Mga kaigsuonan, unahon jud nato ang Ginoo. Seeking God first is dili lang na siya nagahisgot about pag-adto sa simbahan kada Sunday. Dili lang na siya, kundi tanang aspeto sa ato ang kinabuhi, kinahanglan nato nga mag-seek first the kingdom of God. Seek God first, mga kaigsuonan. Mao na nganong kinahanglan nato nga i-seek priority o mag-focus kita diha sa atong buhi nga Dios. Number 1 or letter A is because He is the giver of all. Amen. Hallelujah. Tanan nga naa sa ato kung sa iyang gihatag imong kinabuhi una sa tanan. Walay makapalit o kinabuhi igsuon. Maka-extend siguro ang kwarta pero tutog ra na diha. Pero ang everyday nimo igsuon niya nga kanang adlaw-adlaw nimo paggamit sa imong gusto, paggamit sa imong kinabuhi, pagtrabaho nimo sa adlaw-adlaw nimo asa man gikan. Sa Ginoo gana mo na nga dili ta makapanginambog sa ato ang kaugalingon niya. Ako alam ni. Pamatud-an igsuon nga ang Dios tagiya sa kinabuhi sa tanan nga naa diha kanimo. Psalm 24 verse 1. Ingon siya diri, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. No? Klaro no? Iya daw ang kalibutan. Ug ang tanan nga naa niining kalibutan. Kinsa may naa niining kalibutan? Kita. So iya ang kalibutan, ibig sabihin kanang mga creation iya hana. Ang ikaduha niya ingon, iya ang isa to? Iya ang everything nga naa sa world. Kauna. Amen. Amen? Iya ka igsuon. And then, last is sabi na, and all who live in it. Iya sa Dios ang tanan nga naa sa ato, ibig sabihin wala gyud ato. Amen. Mao na nga dito gyud ta mag-focus sa iya ha, kay siya man ang fountain, siya man ang tag-iya, siya man ang source sa tanan nga naa kanato igsuon. Mao na nga dito lang gyud siya, dito lang gyud ta mag-focus kay siya ang naghatag sa ato kinabuhi. Ang imong mga positions naa sa imuha igsuon, iya na sa Dios. Deuteronomy 10:14 sabi niya, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, and the earth and everything in it. Wala gyud iya sa tawo, bisag siya pa'y naghimo anang cellphone. Dili gyud na niya maangkon niya iya. Bisag pag ikaw ang nagbuhat, nagpanday sa imong balay, dili gyud na nimo matawag nga imo. Amen? Amen. Hallelujah. Nga naman, isa man naghatag sa imong kaalam. Asa man nagikan imong kaalam para mubuhat ka ang butang. Iya sa Ginoo. Asa man ka nagkuha ng material? Pastor, gipalit, manggun na ko ni. Asa ka nagkuha? Walay katapusang pagpangutana. Amen. Asa ka nagkuha sa imong gusto? Asa ka nagkuha sa imong kaalam? Asa ka nagkuha ng material? Gipalit na ako, Pastor. Asa ka nagkuha ang imo ang gipalit? Walay katapusan kay ang Diyos, di yun nimo ma-describe. Yes. Di yun nimo matungkad ang gahong sa Diyos igsuon. Yes. Ang kakayahan sa Diyos, dili matungkad sa una-una sa tao. Yes, amen. Muna walay ato, amen. Dito yun ta sa atong buhay nga Diyos. Mag-una sa tanang panahon, sa tanang mga butang. Ang Diyos ang ato ang unahon. Kay siya yun, faithful nga Ginoo is the source. He is the one, the source of our strength. Naghatag ka natong wisdom, igsuon. In short, apart from God, we can do nothing. Yes, amen. Hallelujah. Mana nga karon nakabuhat ta kay aduna kita Dios nga naghatag ka nato man palakpaki ang imong Dios. Na imong pasalamatan karon nga adlaw igsuon. So hallelujah. Imong yung giuna, imong yung i-prioritize na focus yung kadiha sa atong buhi nga Dios tungod kay naa mo karon nagpasalamat yan ha kaniya. Pangalawa, kung ngano i-prioritize nato ang atong buhi nga Dios kung ganina igsuon misulti dito nga tungod og because He is the giver of all. Ngano kinahanglan nato mo focus kay siya pod adunay authority o gahom nga musarado sa mga puntahan sa panalangin. Amen.
Labi na kung makalimot na ta sa atong buhi nga Dios. Hinumduman nato nga dili nato pwede kalimtan ang atong buhi nga Dios nga naman siya ang adunay authority nga mupa sarado sa pultahan sa panalangin aron dili na nato masinati. Kung dili ko mag-ingon nga di nato masinati kay naman ta karon men. Dili nila masinati. No? Kaya wala sila diha sa Ginoo yung mga kaigsuonan. So, mga naigsuon, He has also the power to close doors of blessings. Isaiah 22:22, I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. Amen. Walay makaabli kung unsay gisarado, walay makaabli kung unsay iyahang giablihan, walay makasarado. Mauna nga diha gyud ta sa Ginoo kanang Yes. igsuon. Amen. Aron dili masarahan ang putahan sa ato ang mga panalangin. This describes God's authority to both open and close doors, meaning that when the Lord closes a doors of blessing, no one can open it. So it is His divine power. No? Dili man ta gusto ana. Mao gani nga naata karon. Amen? Dili man sa gusto masarahan maunang naata karon kay ato ang giuna ang atong buhi nga Dios. No, kung ato ang tagaan pagyud og ganang luag nga pagsabot igsuon sa panahon sa arka ni Noah. Pag-ingon sa mga tao, Noah, ablihin ni, kinsay nagsarado? Ang Ginoo. Diyos ang nagsarado sa puntahan sa ark. Mo na yung si Noah, wala ko'y katungod mo abli ana. Kay gisirad ana sa Diyos. Mo na unahon nato ang Ginoo para dili ta masarad-an sa mga panalangin. Yes. Na atong gikinahanglan. Kinahanglan nato ang blessing oy. Dili pwede nga wa tay blessing ni aning kalibutan na. Amen. Amen. Dili pwede mo buhi ang tao mawalay panalangin. Mo na kinahanglan nato na nga mga butang, mga kaigsunan. And that is the importance of focusing God to seek diligently to the giver of everything. No, diligently kanunayon gayud kita nga mangita, kanunayon nga unahon ang atong buhi nga Dios dili lang Sunday but every day from Sunday pagawas simbahan, every day na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday again every day. Focus on God alone. Yes. Kaya siya ang nagsustain sa imong life throughout the week. And Sunday is just a celebration of the blessing and the life na gihatag ni Lord sa imong kinabuhi. Yes. Kaya nga naman namin guguban pag-abot sa Sunday. Pero kasi pag-abot sa Monday to Tuesday, hangtong Saturday, makalimot daw Ginoo. Kaya di ila lang nila nga ang Ginoo mamit nila every Sunday lang. Pero ang mga Kristohanon sa Abig Paco, everyday nila ginaila ang Diyos. Yes, amen. Wala nga ang panalangin sa Diyos nag-uros-uros. Kasabot mo yun ani nag-uros-uros. Bukwag yun ka na igsuon. Dili na kini ang pagahimo ni Lord sa Paco Church. Daghan pag mahitabo igsuon ni nga church. Hallelujah. No? Dalay ko ng atong buhi nga Diyos. Nahuman na kita sa pag-focus diha sa atong buhi nga Diyos. To don't focus. To focus diha sa giver. Dito na ta sa don't focus on the blessing. Pangalawa isuon nga observation sa Matthew 6:33 is all these things shall be added to you. Kini nga butang importante ni nga sa tao. Dili pwede nga wala pwede kinahanglan din sa kalibutan. Tung bata pa ko, kanang elementary siguro ko, no? Kanang nakasuti ko sa akong mama ba nga? Di man ako na madala ng kwarta sa langit. Niyan ako ba? At sa akong pagkabata mga kuan, bata-bata pag-ugunga na bata pa to. Pero itong nahamtong ako, kinahanglan diyan. Dili ta mabuhi, dili kung wala na ang mga butang. Amen. Kaya nga naman, ganang nga butang, panalangin po na sa Ginoo. Gi-create na sa Ginoo para iyang ihatag magamit sa iyang mga katawhan. Diba? Karon lang is nagka-modernize na ang panahon. Kung sa una, ang pagkaon nila Adan o ni Eva, manguha lang sila ang mga prutas diha. Kinsa may manguha, karon kasabaan, makasuhan pa
No? O di mo na, naana sa imong kwan, naana sa imong poder, imo sila, pag naana daw sa imong pader, imuha na daw na. Naba diri basura. Pero dili gihapon pwede. Mananghid gihapon ta. Sa una inana karon ang una coins lang karon dili na gyud hangtod karon na ana gyud sa kanang e-wallet ang mga kwarta. Ambot lang kaya unsa na poy kwarta pohon. Di ba? Kaya nag-modernize na ang panahon. So the more nga nag-modernize ang panahon, the more nga nanginahanglan ang mga tao. Kaya the more nga nag-modernize, the more nga nagamahal ang pamaliton, the more nga nagadaghan ang demand sa ginabuhi sa tao. Ang desire, ang passion sa tao. Pero ingat rin na seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Nagabot ang isuong, abot na sa inyo ha. This is a promise from God. Promise na sa Ginoo, the source, the giver of all promises to give. But the condition is to seek Him first. Ibig sabihin, connection sa ato ang tema, nga kung gusto kang panalangin sa Ginoo, dito ka sa mag-focus sa giver. Dili mag-una dito sa panalangin. Kaysa bagoy mag-una, kaya makakita og gulay, unahon niya pagpupo bago siya moadto. Sister, brother, ayun sa nako ni imong papaya. Gunit-gunit niya. Gunit-gunit na niya. Ipo na di ay nag-harvest na di ay sister, nag-harvest ako. Ay nag-harvest ko sa imong gulay kay akong pangayuon. Minsan may maging anak karon. Na. Sige sister, dito lang ta makita unya sa barangay. Na. Walay ing ana. Ang una nga buhaton sa tawa sa siyang duol dito sa tag-iya sa gulay. Sister, taga-imong ko ani o ang akong tono ba Ilocano. Sister, taga-ay daw ko ani di ka ng gulay nimo ba kay kanang lami kaayo karon maglawuy. Di ba ang lawuy mo ginang paborito nato, no? Lawuy walay mantika, walay bisag unsa, no? Very organic kaayo nga pagkaon sa tao, hatag ko kinabuhin, hataas. Yes. Pero ang problema nga na gusto everyday. No? Naman lagi kayo nag-modernize ng panahon. Now, nga na igsoon, mauna sa mangayo sa giver or sa tag-iya bago nimo makuha ang imong gusto. Mauna nga, don't focus on the blessing first. Kaya nga naman, daghan ng mahitabo diha. Pero kung mag-focus ka diha sa giver sa blessing, na ay mahitabo nga maayo igsoon. So blessings are all of God's provision. Yes. Provision na sa Dios sa imuhang kinabuhi igsoon. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Matinud-anon ang nag-promise sa ato ang kung maingon nga mag-provide siya, maghatag gyud siya mga kaigsuonan. And in Isaiah 59:1, sabi dito, surely the arm of the Lord is not too short. Amen? Dili mo po ang kamot sa Ginoo nga dili taniya i-save every day sa atong pagpanginahanglan. Amen? Mutuon ta na igsoon. Dili man nato makita ang kamot sa Ginoo, pero ang gahom sa Dios nagapanlihok kanatong tanan. Nang kanta, di mo man makita ang kanyang mga kamay, manalig ng lubusan, siya'y asahan. Kaya dili yun nato makita ang Diyos, wala tayo makakita sa Diyos, pero ang Diyos na nag-promise is faithful, nga nakabutang sa Isaiah 59:1 mga kaisunan, that He that promised is faithful, and that is God alone. Yes. Ang Diyos na yun na mga kaisunan. So let us focus on God. Kaya panalanginan na nakita niya. Ang atong mga kabalaka nga mawala tayo suon kung mag-focus na sa Ginoo. Ihatag na lagi na niya. Dili ta mabalaka. Ang di ba gina-encourage yung takanunay sa Bible? Dili ta magkabalaka isuon. Sa atong pag-prepare, sa atong Thanksgiving, sige lang isuon pa dayong lagi hapon ta. Yes. Amen. Pagkahuman, inyo haging matestify ang goodness ni Lord. Yes. Nga ang Ginoo dili magpasagad. Panahon niya ang inyong mga anak magabuhat o butang para kanina. Yes, amen. Palapagi ang Diyos. Karong what are those things nga igahatag ni Lord ka nato? Number one, no, paano nato ni physically and emotionally.
sayangan magani og Domingo. Di ba? Sayangan magani ta og Domingo. Kana pa kayo magkasakita nga. Tulo ka adlaw lang naton. Sayang ang tulo ka adlaw nga dili ta ka trabaho, dili ta ka pangita, dili ta ka baligya. Mao na nga. Unahon na to ang Dios. Kay mauni ang iyang ihatag sa ato. Amen. Panalanginan ta sa Ginoo, wisdom, ang strength nato nga iya na igsuod. So, ingon din sa Deuteronomy 17:5. Sabi niya dito, or Jeremiah 30:17, sabi niya, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord." Kung aduna kita'y makabalatian, amen, nabay, nagbati karon, aduna ba'y mga balatian karon, igsuon niya na karon, nagipag-thanksgiving yun. Nagsakit ang ulo, naglangat, ay, bisag kung sakit akong ulo, makatuto sa kuwan, kaya magpasalamat ko karon. Nung bisag wala ko, na ako dito ka magpasalamat ko sa akong buhi nga Diyos, igsuon. Nabay, ana karon, ingon dire sa Jeremiah 30, bisag pag mag-agi kita ingana ang mga butang sa atong kinabuhi everyday, dili tungod kay aduna kita'y balatian, wala na tayo Diyos nga nag-atubang ka na to. Ma-experience nato na, pero ang promise the Lord, He will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Amen. Wala nag-ingon niya nag-declare si Pastora. Si Lord ang nag-declare. Yes. Dili si Lord. Iyan ang mga bakba. And Deuteronomy 17:15, the Lord will keep you free from every disease. Sabi niya mga pagtuo sa Diyos, ang Ginoo will make you free from all your disease. Tuo lang sa Ginoo. Yes. Amen. Then, Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Amen? Yes, Si amen. Lord lang. Kaya siya ang mag-restore, siya ang mag-bless sa imong puso, and emotionally, ang Diyos mag-ahatag. Pangalawa, isuon, materially and financially. Your position, diba? Yung ganina, your life, ihatag na sa Ginoo. Mao na ang ato ang ginakuan ganina, nga nung una-una nato ang Ginoo kay gikan sa iya ha. Then, kanon is financially and materially. Ecclesiastes 5:19, ingon dire, moreover, when God gives someone's wealth and position and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. Kinsay nag-enjoy sa naa sa iya karon. Amen. Panalangin niya na Amen. Nya bisag pa man igsoon nagkakulang usahay pero papasalamaton gihapon sa atong buhi nga Dios. Yes. Wala gihapon gikapoy og sa siya ang kamot dito sa Ginoo. Pagbaya wala gihapon gikapoy pagbatbat sa atong buhi nga Dios. Sa pagpasalamat mga kaigsuonan kay ang panalangin gidesign ni Lord para ma-enjoy sa tao, dili para magproblema. Amen. Hallelujah. Na sa pulong sa Ginoo suon na ang panalangin sa Dios makahatag og enjoyment o dili kini makaguba sa ato ang kinabuhi. Yes. Sa gikan kay Lord. Amen. Pero kung mauna gani itong blessing sa taas, wala Ginoo kana kuyaw na. Halimbawa nato sa kakuyaw na nabutangan na. Halimbawa na nato karon igsuon. So Ecclesiastes 5:19, moreover when God gives someone's wealth and position and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift from God. Hallelujah. Proverbs 10:22 na pagigsuon. Ingon dire, the blessing of the Lord brings wealth. Mao ni akong gingon ganina no. The blessings of the Lord maghatag ka natong wealth without painful toil of it. Dili makasakit sa atoa, makadaot sa atoa ang mga panalangin sa Ginoo, mga kaisuunan. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. No? Kanang ang Ginoo mag-provide ko na nga ayaw kahadlok kayo kanunay sa pag-una sa atong buhi nga Dios. Bisan pa man igsuon sa atong mga pagpanginahanglan, aduna may kakulangon. Unaha gayud kanunay ang Dios nga source sa tanan, fountain sa tanan, tuburan sa tanan nga imong mga gikinahanglan kay siya
Diyos. Amen. But remember, Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ibig sabihin, dili ka sa atong kaalam, kundi ang Diyos naghatag og abilidad sa imo nga mahatagan kag wealth sa imong kinabuhi. Dili man lang kadato igsuon ang wealth, no? Tanan niya status sa ato ang kinabuhi. Yes. Ang Diyos magapanalangin ni Ana. And so, confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. The Lord will give you the ability to produce wealth. Mo na nga din, igudeta mag-angay magkabalaka isuon. Kaya mang gudusahay mabalaka ta, wala nang isudan, wala nang kaon, wala nang akong mga anak, magsugod na atong kabalaka diha. Kay ang tawhanon mag-reign sa ato ang kinabuhi. Ayaw unahay mong tawhanon, unaha sa Ginoo. Lord, ingani. Lord, wala na ko ingani, Lord. God, kinahanglan na ako ni. Lord, ikaw ang tagiya sa tanan. Lord, ikaw ang akong Diyos. Ikaw ang tagiya, anak ko ni mo Ginoo, i-claim ang promise ni Lord. Ingon ka sa imong pulong, Lord. But my God shall supply all my needs according to His riches. I claim it in the name of Jesus. Yes, amen. Ang Diyos, yung ganina, faithful na nag-promise sa ato ang tanan. Hallelujah. So, you shall remember God because He is the one na naghatag kanimo igsuon. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine, mga kaisunan. Honoring the Lord is means nag-focus ka diha kaniya. Nga kung panalanginan ka sa Ginoo, ingon siya, ayaw kalimti ang Dios. Ug ingon siya, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Amen? Wala ang isulti niya. Then your barns will be filled. Kung gusto ta, nga ang atong panalangin mag-awas-awas. Kung gusto ta makaangkon ang panalangin sa atong kinabuhi, dili ta mag-focus katong naa sa taas, kundi mag-focus ta una panalanginan nato ang Dios. Di nato Amen. kalimutan ang Dios. Amen. Hallelujah. Dili gyud nato kalimutan. Ug ingon dili sa Malakay 3:10 mga kaigsuonan, bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Ibig sabihin, asa nimo dalon ang mga butang nga imong pagbalik, pag-focus niya sa atong buhay nga Dios igsuon. Asa man ang house ni Lord. Kaya dili gyud nato pwede kalimutan kung panalanginan ta sa Ginoo. Honor the Lord. Remember the Lord. Ibalik jud kay Lord. Amen. It is a command in Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse. Asa man ang storehouse? Asa man? Ang simbahan. Nga naman daloon man dito sa simbahan. Ingon dire, test me in this, says the Lord, no? That that there may be food in my house. Aron adunay pagkaon sa akong panimalay. Asa man ang balay sa Dios diri sa kalibutan, sa simbahan igsuon. Dito nato dalon kung panalanginan ta sa Dios, atong ihatag sa Ginoo ang para sa iyaha. 10% lang na igsuon sa imuhang kinitaan. Amen? Iya na sa Dios, kaman na sa Dios, balaan na siya nga butang. Dili na basta-basta, dili na ito na pwede nga kalimutan. Nga naman, ingon siya, test me, sulayi ko. Kinahanglan gihapon na. Ingon sa Ephesians 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with spiritual blessings in Christ. Mo na nga, naa ka, madasigon ka, kay kung dili ka madasigon, wala ka diri karon. Manang palakpakin mo ang kawalan kay nagmadasigon ka. Asa na kita ka panalangin? Gita na sa atong buhi nga Dios. Spiritual blessing and soul. Mga na imong gidala, imong pagalingon sa simbahan, aron mo alagad mo dahil mo simba diha sa atong buhi nga Dios. Mo dawat tungod kay gipanalaginan ka sa Dios spiritually. Kung spiritual gani ang bless ato sa Ginoo, ato pong ibalik ang pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Mao na nga kung magdayeg ta sa Ginoo iso, sayaw gyud, lungsod yun,
namusayo ta, namulukso ta, kay para na sa Diyos. Yes, amen. Palakpak na! Ayaw po itong palakpak na malibo yung tapat na. Ikaw mo, basi na namin niya sa sunod. Ikaw sinasura kay alaw na palakpak kay. Anak yun, ang karang, panalanginan ako sa ginong spiritual. Gusto sa'yo, sige lang, ano sa'yo, ayaw na panik ko sa tapat na. Okay, hindi naman ka makapanalangin yung sister. No? Dili nga, kundi, I believe na pag naata sa simbahan, no, mabuhat na ito tungkol kaya di na-control ta sa Diyos. Yes, amen. So, mo na nga, panahon sa pagdayo tungkol panalanginan ka sa Diyos, spiritual so itayin sa atong Panginoon na Diyos. Mo na nga pag sayaw-sayaw, lukso-lukso, pak, syagit, para sa Ginoo. Yes. Hallelujah. The danger of focusing only for blessing. Number 1, dali na ito isuon. Gutom na ba ang tanan? Okay, the danger of focusing only for blessing. Kada pag-focus sa blessing isuon, yun sila, your time with God will be decreased. Makuhaan ang imong oras sa Ginoo, kaya naman nag-focus lang maka, kung wala ko'y kaunon, mag-usa ni sa aking pamilya. Kung wala ko yung ani, saan na lang kung ako ihatag sa Ginoo, usa na rin ako. No? Mag-decrease ang imong time, maluya ka din ang kaganahan ng alagad. Tungod din, nag-focus naman ka sa blessing. Wala naman ka nag-focus sa source. Ingana ka, importante na ang tema sa imong ginabuhi karon nga tuig. Kay pasig na to, kay deficit man, Lord. Deficit man, Lord. Diba? Doon natin pambalo sa anak 1 week. Atong kusina, 1.5. Dagan pa mga budgeting ana isong di-budget na. Ganaw, di-budget na nimo sa uli mo pag-budget ng gasol kada adlaw, inani 25 pesos. Naay kay nga sa budgeting. No? Naa. Pero sa high deficit, ngan kuwang. Kuwang yun na isuon kung dito ka mubase sa taas. Yes. Pero kung dito ka mubase sa ubos, sa giver sa tanan, makaingon na dyan ka, Lord, ikaw na ang bahala. Yes, Ikaw amen. Lord, nag-promise ka sa ako, wala dito na mo, kung wala ka Ginoo, ikaw ang tagi, ikaw magbuhat sa ako, Lord. No? Amen. Ang danger, kung unahon na ang blessing, dili na ta mapasalamatan. Gamay raman ni Lord, gamay raman ni kayo, pero ang kanang tao nga, ginaunag yun ang Diyos, Lord, ingani man, pero nasayo jud ka, I know nga magapanalangin ka, I know, Lord, na dili yun ko nimo pasagdan. Amen. Palapagin ang Diyos, no? So, tungod kay unahon na itong atong buhay nga Diyos, kaya ang Diyos man, ang tagiya sa panalangin. Amen. No? Dili man ikaw, dili man ang mga tao nga imong ginasaligan ang Diyos man ang tagiya sa panalangin. Mao na nga kung ikaw ang focus sa Diyos, ang Ginoo mo hatag sa imuha. Amen. Ang Diyos mo hatag sa imuha, ibalik na po sa Ginoo. Pag ikaw nagbalik sa Ginoo, ibubo na po sa Diyos sa imuha. Mag-overflow, ma-enjoy imong panalangin sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Kaya ang Diyos tinigil nagpasagad mga kaisunan. Application to this is do not forget the giver, the source, and the fountain of everything. Ayaw kalimtig suon. Mao yun na application nato anak. Ayaw lang dyan kalimtig ang Ginoo para panalanginan ka. Ikaw na ang promise ni Lord, if you want that your blessing continues, stick to the giver, focus your faith in Him. Jeremiah 17. Mao ni ang promise ni Lord. Mao ni ang iyang ihatag sa ato ay isuon kanon. No, kung mag-focus kita sa Ginoo, inay mong tapad ingana atong madawat pag mag-focus ka sa Ginoo. Ang palamang ugma sa buntag. Salamat Ginoo sa bagong kinabuhi. Amen. Jeremiah 17:8-9. Sabi niya dito, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the river, by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruits. Amen. Madam po, atong isa-isahon. Dali na to. Number 1 is, he is like a tree planted by the rivers of water. This is the blessing of God. Unsa man yung water,
Water is the source of of the tree's life and performance. Ang water, mauna ang source sa kinabuhi sa puno o sa performance sa puno. No? Kung kita, unahon day nato ang Ginoo, ang ato apong kinabuhi so nakakonekta sa water. O dito nagadepende igsuon, bisan pa man ang ato ang kinabuhi o ang ato ang performance every day. Amen. Amen? Pangalawa, na iyong promise, sends out its roots by the stream. Roots means is the one that is the foundation of the tree. Di ba? Kung walay roots ang tree, sa may tabo, Patay. pag may bagyo, itong bagyo na, dali ra na ito ni Suon. Mausay natin ang buhay sa Kristohanan niya, dili pa ng dulo. No? So, roots is the foundation of the tree. Mana, kung ato mo na ang Ginoo, nagulong taliya. Amen. Number 3, it does not fair when heat comes. Heat is the one that causes problems. No? No? Mauna ang mga problema nato sa kinabuhi. So, pero ingon dire, pag kung ato nang i-trust, ato isali ang ato kinabuhi sa giver of blessing, ingon siya nga, when heat comes, di nga, heat is the one that causes problems sa ato ang kinabuhi. Kaya mga problema nato, dili ka maunsa. Kaya naaman tayo Diyos. Konektado man ta sa fountain. Amen? Productive. Beautiful. Attractive kaayo ang mga Kristohanon. Amen? Attractive kaayo, productive kaayo ang ilang kinabuhi. Nga naman, aduna may Diyos na nagsustain kanila everyday sa ilang kinabuhi. Gusto nato na isuon? Last is, it has no worries in the year of drought. Ingani kay importante ni isuon ang last. Year of drought means kawalan ko. Experience tayo na tanan sa gusto na lang ang bilin sa tapataka, di ba? Kung sa'y adlaw dito yung sa inyo, ha? Nung nakita ko post, ay, adlaw di peligro, magpatin na lang kaani. Naay mga panahon, nga adunay mga adlaw di peligro, igsuon sa itong kinabuhi. No? Pero ingon siya dire, kung kita nagkakonekta, nag-trust, nag-saling, nag-focus sa tagiya, sa mga panalangin, tagiya sa itong kinabuhi, ingon siya, it has no worries in the year of drought, di ba? Ang puno, pag nakakonekta yun siya, bisan pa man sa water, sa tubig, igsuon, magpadayon ang bloom sa iyang tibuok nga lawas sa puno, mabungahon pag yun, ang iyang mga dahon, nindot kay tanawon igsuon. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruits. Ibig sabihin, padayon ang pagkamabungahon sa usa ka Kristohanon nga mapasalamaton sa atong buhi nga Dios. Bisag moabot ang kawalan-on, bisag moabot ang mga problema, bisag moabot ang bisag usa nga mga challenges igsuon. Sige lang. Kay aduna may Ginoo. Amen. Kaya siya mag-restore sa tanan Yes. nga nawala sa inyo. Amen. Maghatag sa tanan nga kulang sa inyo. Focus on God that will give you desire, not on the blessing that will cause you away or part from God. Mag-focus daw ta sa Diyos na maghatag ka nato sa desire sa atong kasing-kasing. Dili ta mag-focus sa blessing lamang na makakos ka nato na mapalayo ka sa Ginoo. Tinuod no, kung mag-focus dito tayo sa panalangin, makulangan nato ang oras sa Diyos. Ang panahon sa Diyos. Pagbangon sa buntag, di na nakaampo. Matay nga ni Pastor din sa iwalin. Pagbangon sa buntag, kape, lakaw dayon, wala na yung, hi Lord. Good morning Lord. Kumusta ka Lord? No? Na importante kaayo na everyday mga kaisunan nga naman. Si Lord ang mag-sustain sa inyong hati po o adlaw ninyo. Amen. Manang ayaw kami si Lord. Una, masayang ang ubang magka-problema nun. Okay, sa una pa lang, sa pagbangon pa lang, ikalimta na ang Diyos. Kaya ang una-una, tuan na sa mga buluhaton. Never forget to call on the name of the Lord every time you wake up in the morning. Yes. Amen. Kaya diha,
magsugod ang panalangin. Amen. Ano na naman yung panalangin sa Diyos? Tinguhaan man gid nato nga dili kawaton sa kaaway. Yes. Pinaagi sa mga pag-ampo. Amen. Palakpakan nato ang atong buhay nga Diyos. And all those you need will be added unto you. Dito na ako, pag ang Diyos magpanalangin sa imo ha, balik sa Ginoo kay ang Diyos sa pod magpanalangin. Yes. This is Amen. principle of blessing. Hallelujah. Hinagyan na akong tanan niya mga panindog tayo sa